Nakatutok ngayon ang Department of Health sa kaso ng tigdas sa bansa matapos lumobo ang bilang nito ng 300%. Nagpaalala din ng DOH sa mga magulang na dalhin sa health centers ang kanilang mga anak upang mabakunahan ng libre at magkaroon ng proteksyon laban sa naturang sakit. Para sa detalye, muling magbabalik si Julius Disamburo. Ikinabahala ng Department of Health ang pagtaas sa halos 300% ng mga nabibiktima ng tigdas sa bansa simula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa tanan ng ahensya, halimbawa sa San Lazaro Hospital, umabot sa 1,571 ang naitalang kaso at 70 dito ay nasawi. Pinakamarami kung titignan ng mga nagkakasakit ng tigdas sa Tondo, lungsod ng Maynila. Ayon kay Health Assistant Secretary Eric Tayag na sa ganitong panahon na taglamig, nagsisimulang kumalat ang sakit. Hindi sa balat lamang, ito ay isang airborne disease at kadalas ay nakukuha sa matatao at siksikan lugar. Ilan sa mga madaling nahahawaan ng sakit na ito ang mga hindi nababakunahan kontra sa tigdas. Kung matatandaan, una nang nagpaalala si DOH NCR Director Eduardo Hanairo sa mga magulang na dalhin sa mga health centers ang kanilang mga anak para libreng mabakunahan ng lifelong immunity laban sa tigdas. 5 lungsod aniya sa Metro Manila ang may mabilis na pag-angat ng bilang ng nagkakasakit nito, kabilang na ang Las Piñas, Muntinlupa, Caloocan, Maynila at Parañaque. Narito ang mga senyales kung ikaw ay may tigdas: pamumula ng mata, pagkakaroon ng sipon at ubo, mataas na lagnat na nagpapatuloy hanggang 4 na araw at paglabas ng skin rashes. Payo ni Director Hanairo na habang wala pa kayong tigdas, magpabakuna na ng maaga dahil magsisilbi itong proteksyon laban sa ganitong mga sakit. 2 beses din dapat mabakunahan ng isang bata, edad 9 na buwan at pagtungtong ng 1.5 taon. Patuloy na ipinapaalala ng kagawaran sa publiko na panatilihing malakas ang resistensya, sapat na bakuna at kung may tigdas, lumayo na sa matataong lugar upang hindi makahawa at hindi itong lumala at maging panganib sa iyong buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Buron.